May lugar na kahit ilang taon nang nakatayo, parang walang nakakaalam kung paano nagsimula ang kwento nito. Isang abandoned castle sa tabi ng dagat. Nagsimula ang biyahe namin sa Batangas. At kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan bumiyahe ng ganito kalayo para lang makita ang isang lumang gusali. Ilang oras na biyahe, ilang stopover, at hindi maiiwasan kung magkaroon ng aberya. Binmali. Isang lugar na para sa karamihan, simpleng bayan lang na madadaanan. Pero dito, may isang istrukturang matagal nang nakatayo at hanggang ngayon, marami pa ring tanong tungkol dito. Andito na tayo ngayon kung saan nakatayo yung abandoned castle dito sa lugar. So tingnan natin kung meron tayong ibang mga kausap na tao na pwedeng makapagbigay sa atin ng information tungkol dito sa abandoned castle na. Matagal na yan. Mga kuwan na siguro yan. Mga 15 years. Kaya na-abandon na yan kasi lahat ng mga gamit. Nagnanakaw ng dating caretaker yan. Hindi maganda yung dati. Kaso nga lang, nung namatay na si Tubig. Mr. Tubig po. Ayun po. Napabayaan na. Pinabayaan. Bakit may ganitong kastilyo sa isang tahimik na dalampasigan ng Binmali? Kilala niyo po ba yung may-ari sakali? Hindi na, wala na eh. Napag-upo ko, hindi ko na alam. Nung nakaupo ako, at abandonado na yun, wala na. Tagal na rin yan. Ang alam kong dati yun, malayo sa dagat. Okay. O, nakikita niya lang. Opo. Ngayon, malapit na. So andito na tayo sa rooftop nitong kastilyo. Kung makikita nyo, ito, para talaga siyang castle yung formation ng mga pader niya, yung design. Ito, kung makikita nyo, ayan o, para talaga siyang castle. Yung flooring niya, umutok na, umaangat-angat na kasi nga, napabayaan na. Malayo yun sa dagat. Sobrang layo po dati. Mga ilang metro po kaya dati sa tansya niyo? Mga 100 meters siguro yun. Malayo din. Malayo. Pundagat. Saka may pins yun, may pader. Yung pader, nasira na. Sira na po, wasak na po. Wasak Inabot na po. Pero wala po kang idea yung pangalan? Wala akong idea kasi wala na rin nagre-recruit eh. Wala namang dumadating sa barangay. Hindi ko rin alam ang istorya niya. Pero yung nagnanakaw, wala naman. Ewan ko kung sinong may-ari yun eh. Okay. Baka sabi nila, isang military ata, general ata yun. Hindi ko rin alam kung sino. Sa lahat ng taong nakausap namin, wala pa rin makapagbigay ng malinaw na sagot kung ano talaga ang orihinal na plano sa castle na ito. Pero marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin ito. May mga lugar na nawawala dahil winasak at may mga lugar na nawawala dahil nakakalimutan. Hindi naman talaga kailangan na bawat lugar ay may malaking kwento. Minsan, sapat na ang may isang taong tumigil at nagtanong kung ano ang nangyari.